Mainit na balita, naghain ng reklamong perjury si Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga na nagpakilala noon bilang kanyang aide. Sabi ni Atty. Paulo Panelo, abogado ng vice, hindi kailanman naging bahagi ng security ni Duterte si Madriaga batay sa records. Doon pa lang daw ay hindi na totoo ang mga alegasyon ni Madriaga noon kaugnay sa pag-deliver umano ng pera sa ilang individual sa utos ng vice. Sa isa namang pahayag ng vice, sinabi niyang layo ng reklamo na mapanagot si Madriaga sa anyay mga kasinungalingan. Hindi raw dapat malinlang ang publiko sa mga imbento umanong kwento ni Madriaga. Sa kabila ng krisis sa Middle East, nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na walang banta sa Pilipinas. Sa gitna yan ng pangamba ng ilan na baka puntirihin ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa Pilipinas ng mga kalaban ng Amerika. Gate ng AFP, pagmamay-ari at nasa kontrol ng Pilipinas ang EDCA sites at hindi military base o pagmamay-ari ng Amerika. Ang EDCA sites ay nagsisilbi sa iba't ibang operasyon gaya ng humanitarian assistance at disaster relief. Ina-emphasize natin dito that the Philippines is a defensive country. Overall, we still act in sovereignty. No? Hindi naman tayo fully dependent on them. Iba't ibang role po ang ginagampanan ng EDCA sites. So mali po na isipin na ito po ay pag-aari ng ibang bansa. Wala pong ibang nag-aari ng EDCA sites kundi ang Pilipinas. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita mula sa GMA Regional TV. Patay ang isang batang nagulungan ng dump truck sa Talisay, Cebu. Sa kuha ng CCTV, binabagtas ng rider na yan ang kalsada sa barangay Lagtang. Angkas ng rider ang kanyang misis na karga ang kanilang anak na babae. Maya-maya, pumreno ang rider at nadulas ang gulong ng motor kaya sila sumemplang at nabitawan ng ina ang bata. Tiyempo namang umaandar na noon ang katabing dump truck at nagulungan ng bata. Isinugod ang biktima sa ospital pero idineklarang dead on arrival dahil sa matinding sugat sa ulo. Sumuko naman sa pulisya ang truck driver. Paliwanag niya, hindi niya napansin ang motorsiklo. Humingi siya ng tawad sa mga magulang ng bata. Nakipag-areglo na ang driver at ang kumpanya ng truck sa pamilya ng biktima. Walang pahayag ang mga kaanak ng bata.